Malaglag talaga. Saan napunta yung takot na? Hi guys! So for today's episode, since summer na, share ko naman sa'yo yung mga favorite kong sunblock. And of course, papakita ko din sa'yo yung sunblock collection ko. So, dito ko muna nilalagay ngayon. So, nandito naka-box. And, saan ba ibaba ko lahat? Ayan. So, ito yung sunblock collection ko. Linisin ko lang muna to isa-isa. I'm sure magiging mahaba tong vlog kasi tignan mo naman, sobrang dami ko talagang sunblock. Ito, this is Biore UV Aqua Rich. Dito ko to sa Philippines nabili. Ito naman, nabili ko sa Japan. Pero recently, pag pupunta ako ng Watsons, ganyan, ito na din yung packaging na nakikita ko. Kahit magkaiba yung packaging niya, guys, same naman yung effect niya. And yung formula niya, medyo creamy, light yellowish yung color. Pero guys, sobrang light talaga nito. So, gagawin ko parts-parts na lang, patsi-patsi yung pag-apply ng sunblock. Tulad ko, mahilig ka din mag-makeup, hindi mo kaya ng talagang bare face. Ito maganda kasi hindi siya malagkit. Let it dry, let it absorb. And then after that, pwede ka nang mag-makeup. So, hindi namumuo yung makeup, hindi siya heavy sa feel. Tapos, meron siyang konting scent, pero in a good way. So, I think for me, Biore is a buy. Sobrang worth it. Sinama ko dito but I don't think na sunblock to. More like tinted moisturizer siguro. So, alisin ko na. Pixi H2O Skin Tint. Pero ang ganda niya. So, these days, ito kasi yung ginagamit ko. Pero hindi nga ako sure kung may sunblock. So, nag-a-apply pa ako ng thin layer ng mga favorite kong sunblock. Pero ito, maganda din siya. So, next, let's try Nature Republic Sunstick SPF 50. Ito, trinay ko dahil sa EXO. So, meron silang isang variety show. Ginagamit nila to. Ganyan. Na-amaze ako kasi parang kahit saan pwede mong dalhin. Tapos kahit wala kang salamin, so iganyan mo lang, roll up mo. Ito na yung pinaka-maximum niya. So, medyo nagamit ko na din to. Very convenient gamitin. So, halimbawa, travel ka, on the go, lagay mo lang sa bulsa mo. Tapos, anytime you need to reapply, ganyan, pwede. Tapos, yung scent niya, medyo strong. Diba, Nature Republic is known for parang aloe vera. Ang downside dito, pag nilagay mo siya, after, pag nag-makeup ka, medyo mafe-feel mo na parang, ay gano'n, parang ang kapal. Parang medyo heavy, medyo sticky yung feel niya. So, I think kung bibilin mo to at try mo siya, mas okay kung hindi ka ma-makeup. So, like, sunblock ka lang, ganyan, tas lip tint, okay ka na. I think this would be okay. So, in the middle, itong Nature Republic Sunstick. Okay, so tatlo na lang buy, in the middle, and buy. Ito, nabili ko sa Japan when we went there last time. Dalawang variant, merong red, merong blue. Ito wala talaga sa listahan ko to try, pero nakita ko kasi parang naka-sale that time. Yung tatak pala niya, Sun Bears, Strong. Ito cool, yung blue cool. And then yung red, super. Sobrang watery lang ng formula niya. Kahit i-shake natin. Ayun o. Watery, so drippy, tumutulo-tulog. Ganon din, sobrang watery din. Ang hirap lang nitong i-apply, guys, kasi sobrang matubig. Yung parang tumutulo talaga siya. This is Bai. Medyo malagkit din siya. Parang ang heavy ng feeling. Kasi nga, hindi ko din nagustuhan na pag in-apply mo siya, parang tumutulo, gano'n. So, dito kayo ilagay itong mga buy. Yun. So, it's a buy for me. It's a no for me. Belo Tinted Sunscreen. Actually, sa mga collection ko, dalawang variant ng Belo sunscreen. I think na perfect ni Belo yung sunscreen game kasi sobrang ganda. For me, this is buy, as in worth it talaga siya. So, ang difference ito, guys, itong Belo Whitening Sunscreen, of course, it's clear lang. Yan. So, white cream. And then, pag in-apply mo, ayan, syempre, puputi, diba? So, magwa-white siya. Pero pag in-apply mo ng ganyan, hindi naman nag-iiwan ng white ka. Sobrang light din. For me, magka-level yung pagkagusto ko dito sa Biore at saka dito sa Belo Whitening Sunscreen. Light din siya. Hindi naman mamumuo yung makeup mo. Yun nga lang dahil puti. So, parang medyo kailangan mong
i-blend ng mabuti. And ano naman yung difference itong Belo Tinted Sunscreen? So ito, kung ayaw mo na yung nagsa-sunblock ka, tapos magpa-foundation ka pa, parang times 2 yung step mo, ito, maganda. Naka-sunblock ka na, and then, meron na ding tint. So, nako-correct yung tone, medyo nako-cover yung mga imperfection. So, mas lighter yung feel ng Belo Whitening Sunscreen na cream compared dito sa tinted sunscreen. For me, Belo sunscreen is a buy. 4 na yung naka-layer sa skin ko. Tatanggalin ko lang muna para start fresh. Okay, so we have YOU Sunbrella SPF 50. For me, right away, this is a buy. Hindi ko masyadong nagustuhan yung formula niya. Malabnaw yung pagka-cream niya. Ang heavy kasi nung feel. So, every time ginagamit ko to, I gave it few chances. So, hindi naman isang beses lang. So, medyo madaming beses ko din siya ginamit. Kaya lang, each time na gagamitin ko, medyo naheheavyhan ako. So, yung amoy niya, parang naaamoy mo yung ingredients. Ganon. Let's put it at that. Mapapansin mo, parang nagiiwan ng mga white streaks. So, may white cast, ganon. Medyo matagal din siyang patuyuin. So, for me, YOU Sunbrella, it's a buy. Anessa Perfect UV Sunscreen. Maliit lang siya kasi medyo expensive. Nung binili ko to, sabi, it's one of the best sunblock. Sabi sa mga article, ganyan. So, first you have to shake it. And then, tingnan nyo yung formula niya. So, drippy, watery. Meron din siyang scent na hindi masyadong nakakakalma. Alam mo yun, parang ramdam mo, parang amoy mo yung ingredients niya. So, soft. Ganyan. So, hindi siya yung parang nag-glide. Parang nafe-feel mo na gluey. Ramdam ko din madaming beses ko din tong binigyan ng chance. So, medyo ramdam ko na parang heavy ng konti, makapal ng konti. Pero kung halimbawa, pang swimming, ganyan, yung hindi mo kailangan ma-feel na light, ganyan, okay naman siya. Halimbawa, pang beach, pang swimming, pang outing, ganon. But for me, sige, so lagyan natin sa middle. Sa middle lang siya. Yung sakto na din, pwede na din. Uvel Advanced Sunscreen Gel. This was recommended to me by a derma, si Doc Mike. So, ito nagustuhan ko din siya. Pump mo. Ayun. So, sobrang cream yung lumalabas sa kanya. Medyo makapal. Parang medyo lotiony yung texture. Okay din siya. Medyo thick nga lang yung pagka-cream. Ganon. So, apply it well. And then, meron siyang scent na ihahambing ko. Alam mo yung pag nakaamoy ka ng lotion, alam mong lotion, ganon yung scent niya. This is also good. Hindi ko lang alam kung saan to nabibili. I think sa mga derma, ganon. But for me, this is a buy. And dami natin sunblock. Next naman, Cetaphil Sun SPF 50 Light Gel. So, ito yung formula ng sunblock nila. Light cream na may yellow tint. Malambot yung formula niya. Tapos, hindi ko lang sure bakit yellowish. So, ayan ngayon yung kulay niya. Kita mo parang, syempre may yellowish kasi nga yellow yung formula. Medyo thick at saka nag-iiwan talaga to ng white cast. As in, malalang white cast. So, I think this Cetaphil would be okay. Halimbawa, outing. Alam mo yun, yung ganon. Diba ganon yung mga sunblock na yung pang-outing. Yung talagang parang puti ng balat mo. Ganon. So, ito yung walang Cetaphil sunblock. Ito yung meron. Diba? Yan yung ibig ko sabihin, yung pang-outdoor, yung pang-outing na sunblock. So, okay naman siya. I think it's in the middle. If you want that, okay. La Roche-Posay. Ito, ganun din to, na binili ko din to because nabasa ko sa isang article, it's one of the best, if not the best sunblock. So, syempre, si ate mo, dali-dali, naghanap ng link, umorder. Sobrang liquidy. Sobrang liquidy din. Hindi lang talaga ako fan. Hindi ko alam kung gusto, kayo ba guys, gusto niyo yung ganitong sunblock? Yung so, tumutulo. Parang nung sinabi na it's one of the best sunblock, syempre, in-expect ko yung best talaga. And then, meron siyang strong scent na, ano ba yung ganong amoy? Basta strong yung scent niya. Hindi naman mabaho, pero strong. And
Few times ko lang to nagamit kasi every time ginagamit ko siya, nabibigatan ako. Tapos yun nga, medyo pricey din kasi to. For me, La Roche-Posay is buy. So, sorry. Hindi ko lang masyadong nagustuhan taga ibang bansa. Yan ang gamit nyo. I think sa weather. Siguro kung mas malamig yung weather, ganun. But I think for the Philippines, medyo nahehevyhan lang ako. Fresh. Skin Lab Tomato Glass Skin. Medyo thin lang din yung formula niya. So, light lang din siya. Tapos, yun nga, kung nagme-makeup ka, okay din siya. Meron siyang scent na light na mabango. Medyo kailangan lang may effort ng few times para mawala yung pagiging white niya. So, for me, ito, middle. I think it's good. Okay din yung price range niya. Pero for me, in the middle lang siya. So, sayang. Kaya ilalagay ko na lang dito sa legs ko. Total, medyo maaraw dito sa pwesto. Kakita nyo, ayan, may araw dito. Guys, madami pa dito. Hopefully, hindi naman boring. And may nakukuha kang tips when it comes to sunblock. Dermaction Plus SPF 50. Ito available sa Watsons. Maganda siya. So, medyo cream yung formula niya. Hindi ko na-apply sa face ko kasi medyo ang dami na. Kailangan kong pang tanggalin. Around 500 din yung price nito. For me, it's a buy. Nagustuhan ko siya. Okay yung effect niya for me. Kailangan ko na ulit magtanggal kasi medyo makapal na yung layer ng sunblock. So, natanggal ko na. Pagsama-samahin ko lang para hindi ako malito. So, ito yung mga buy. Ito naman yung mga buy. Hindi masyado okay for me. And ito yung so far, yung in the middle. Yun. Ito, alam ko madami sa inyo favorite to. Lux Organics Aqua Daily Sunscreen. Ito around 350. Tama ba mga gamit? Sa less than 400. Creamy and yellowish. So, kaya ako siya trinay. Sabi kasi, it's one of the sunblock din na hindi nakaka-clog ng pores yung ingredient. Wait lang, ang fresh ba? Hindi din siya local. Ito bang fresh? Hindi din local brand to. Let me know nga. Akala ko kasi itong dalawang to local brand. Eh, ito pala made in Taiwan. This is formulated in Korea, made in Philippines. Sama ba? Local brand ba to? Kasi gusto ko din naman mag-support ng mga local products natin. Pero maganda dito, kahit na yellowish, madali din siyang i-apply. In-apply mo na, hindi siya struggle i-apply. Mabilis lang siya, isang swipe mo nga lang na na parang nagdi-disappear na. Kumbaga na-absorb na. So maganda siya. Wala din masyadong strong na amoy. Tapos, kung bawa magme-makeup ka, ganyan, magugustuhan mo na wala siyang parang puting cast or walang tone up, ganun, as in skin tone mo pa din yung nakikita. So, for me, itong Lux Organics, in fairness, it's a buy for me. Maganda siya kasi tingnan mo, isang ganun mo lang, disappearing act na agad, kumbaga na blend na agad. One of the best selling sunblocks in Korea, it's Skin 1004 Madagascar Centella. Available naman sa Philippines to, so meron sa online. And ito nabili ko sa Korea, sa Myeongdong. Light cream din siya, pero hindi siya matulo. So yun yung gusto ko. Tapos pag in-apply mo na, okay, try natin sa forehead ko. Ayan. So, medyo kailangan mo siyang i-apply ng mabuti, pero hindi naman yung sobrang kapal. Hindi siya sobrang thick. So, konting effort lang, and mabe-blend na. Konting blend lang. Yan. So, okay naman na. Hindi siya yung sobrang may mga white cast, ganon. So, guys, for me, in fairness dito, it's a buy. And parang worth it. Accurate naman yung sinabi nila na it's one of the best-selling sunblocks in Korea. Kasi so far, ang ganda. Ganda ng effect niya. So, ito so far yung mga favorite ko na minsan ginagawa ko para magamit ko naman sila lahat. Ina-alternate ko kasi okay naman na yung skin ko ngayon. Thankfully, hindi na ako nagkaka-acne breakout. So, kahit na may mga iba't ibang brands akong ginagamit, hindi na unlike before na nagagalit yung face ko. Ito naman, Froica Sun Care Emulsion. So, ito, I don't know if nadinig nyo na kasi din to, prescribed by dermatologist. Ito, definitely, it's a buy. Kasi sobrang daming chance ko din binigay dito. Pero, napaka-oily. Kasi yun ang oily mo after. So, siguro yung ibang mga sunblock dito, it's not meant to be used on a daily basis. Like, hindi siya pong
pang makeup, ganon, siguro pang yung outing, pang beach, pang summer, ganon. Actually ngayon, kahit sa kamay ko lang, ang heavy na, nafe-feel ko na yung pagiging oily niya. So, ayun. So, it's a buy, si Froika. So, Elana, SPF 50, clean screen, tinted. Guys, sobrang ganda din niya. Yun nga, katulad, hindi siya katulad din. Ganda nito. Alam niyo, nagustuhan ko dito. Tinted na. Hindi ko sure guys kung meron pang Elana ngayon. Not sure. Pero sobrang ganda nitong product nila. Kung meron pa, you should order kasi ang ganda. Ito dahil tinted na siya. Tingnan niyo mangyayari. So, ganyan, diba? Para na akong naka-sunblock. Actually, parang naka-BB cream. Naalala niyo yung mga glory days ng BB cream na parang all-in-one cream. So, ito, medyo thick nga lang yung formula. Pero on the days na gusto ko na medyo makover yung mga imperfection, yung gusto ko yung parang feeling mukhang naka-foundation, pero hindi technically like yung mga foundation yung ginagamit ko. Ito yung gusto ko, ayan, bawa yan. Ayan, maka-cover up siyang ganyan. Saan ba ako nagpunta? Korea. Ito din yung binaon ko. Ang ganda niya. Nagustuhan ko siya. So, for me, definitely, it's a buy. Hindi ko lang sure kung meron pa ng Elana ngayon. Pero yan, maganda yung product nila. So, ito lang yung kagandahan, guys. Kapag na-deal mo na yung skin concern mo, halimbawa wala ka ng acne, hindi ka na nagkaka-pimples, bukod sa mas confident ka na to be yourself, hindi ka na natatakot na magpahid ng kung ano-ano kasi confident ka na kahit bukas, hindi siya magagalit, hindi mag-flare up. So, I have vlogs about my acne, kung paano ko na-deal yung acne ko if you wanna check that out. Guys, sobrang nafe-feel ko yung pagiging oily. Ang heavy-heavy nitong Froika talaga. Sobrang bigat niya. Okay, we have Hyalu Aqua Plus. Ito parang made in Korea. Parang Filipino brand, pero made in Korea. Kailangan tong i-shake kasi nga watery, kasi water plus. Di ko alam kung meron sa inyo na prefer nyo yung ganito, yung light lang. Ang advantage kasi pag mga ganitong watery products, mas light. Ay, hindi, tumutulo pala. Ayan. Meron siyang amoy content in a good way. So, mabango naman siya. So, hindi siya yung, yung pagpahid mo, yung may puti-puti. So, konting ganyan lang. Nagdi-disappear na. Ayun nung nagustuhan ko. Kaya lang yun, medyo matulo talaga. Tumulo na din sa kamay ko. So, for me, it's in the middle. So, okay naman siya if you wanna try that, kung gusto mo yung light lang. Okay, let's go naman sa mga spray-spray. Ito guys, ito yung literal talaga na pang outing. O, yung pang, extreme sports, ganyan. So, one brand, Sunplay, SPF 120, SPF 130, and SPF 60. So, itong dalawang to, for me, middle lang, sakto lang, ganyan. Pero ito halos paubos na. Nagustuhan ko din siya. Kasi SPF 30, Ultra Shield. Yun nga lang, syempre pag ganitong spray, guys, i-expect mo talaga na meron siya. May puti. Parang may paint, spray paint, gano'n. So, i-mix mo lang siyang ganyan. Ito, ginagamit ko to pag yung magbi-beach talaga, magsiswimming, alam kong babad talaga ako sa araw. So, for me, it's a buy. Nagustuhan ko to. Meron siyang scent ng konti, but it's okay. Ano ba pwede kong gawin para magkasya tong mga to? Ang dami ko ding buy, no? Ang dami ko din palang mga sunblock na nagustuhan. Another spray, Celatec Sun Care Face and Body Sun Defense Spray. Okay. Kalimutan ko na to kung anong effect niya. Naubusan na tayo ng balat. Ayun. So, ganun din siya. Medyo mas watery lang. And kapag natuyo siyang ganyan, hindi siya nag-iwan ng puti. From spray, nagiging parang watery, pero wala siyang white cast. So, for me, it's in the middle. Celatec, as you know, is a good brand, especially pag may skin concern ka. So, middle lang siya. Konti na lang. Ayan, hindi ko sure kung familiar kayo sa mga brand na to. Flawless Skin Protect Gel. Ito ganun din, prescribed by Derma. So, nung meron akong acne breakout, ito yung ginagamit ko. Bago pa pala to, naubos ko na isa. So, yung bago siya, Skin Protect Gel. And hindi din siya matulo. Nung time na sobrang lala talaga ng pimples ko, ito yung ginagamit ko. Kumbaga nag-stick lang muna ako dito since Derma prescribe nga. Pag may acne ka naman, di ba usually hindi ka din nagme-makeup. So, hindi ko naman na-feel kung
kung nakaka-affect siya sa foundation or makeup. Ayan, pag in-apply mo ng ganyan, wala siyang white cast kasi nga it's almost translucent. For me, it's in the middle. Okay din. So this is Cica Mild Sun Cream. Cica, VT Cosmetics is a Korean brand. Before, ang endorser nila ay BTS. So, kaya ako nakilala din tong brand na to because of BTS. Nga ba to? Ay, cute. Nang liit ng labas. Mas gusto ko yung ganito, yung hindi nakakagulat na isang buhos lahat. So, paunti-unti lang. Tingnan nyo ulit. Pag pinindot kong ganyan, oh, cute. Hindi ka na pa-pressure na malaki agad. Alam mo, parang gusto ko itong gamitin these days. Na, sa sobrang dami, minsan nakakalimutan ko na kung ano pa yung maganda. Amoy plant. Kasi VT Cosmetics, most ng mga products nila from Cica, Centella Asiatica, main ingredient, ang bango niya. So, Cica is okay for acne-prone skin, sensitive skin. So, medyo thick yung formula. Kasi makapal yung nilagay ko, that kinuntian ko lang. Pag in-apply mong ganun, para kang may foundation, pero puti. Tapos, pag inilagay mo na, para nagsistay na siya doon, medyo makapal. Medyo thick yung formula. So, I guess okay itong gamitin. Either pag may acne prone ka or punta ka ng beach. Since okay lang naman yung sunblock na medyo maputi doon. Pero kung everyday, I don't think gagamitin ko to. Kasi tingnan nyo, iba yung kulay. Ito yung mga nilagyan ko. So, mas maputi siya. So, for me, it's in the middle. So, hindi naman sobrang pangit, pero sakto lang, since yun nga, may puti factor siya. So, 6 na lang yung natira dito, guys. I'm not sure kung familiar kayo dito sa mga brands na i-mention ko. Itong Snail White, since I'm sure familiar kayo dito. This is actually CC cream, pero merong SPF 50, kaya sinama ko dito. So, dahil nga CC cream siya, of course, tinted. So, ito yung difference. Medyo naputian lang ako dito kasi medyo morena ako. Siguro kung maputi ka, okay siya sa'yo. Bihira ko lang to gamitin. Though okay naman siya. Hindi masyadong heavy, hindi masyadong sticky. Kaya lang, ang puti maputi for me. So for me, Snail White CC, hindi ko sure kung may ibang shade. Siguro kung may ibang shade, okay. Pero dahil ngayon, sobrang puti. So it's in the middle. Hindi naman pangit. Maputi lang for me. Hyun Kang-yeol Ato Mild Sun Cream. Ilang SPF ba to? This is also a Korean brand. So, medyo watery nga lang siya. So, matulo. Ayun. Alam ko may iba sa inyo na gusto niyo yung ganito. Ayaw niyo nung heavy cream. Gusto niyo yung parang natural lang. So, for me, I think middle lang din to. Hindi naman sobrang pangit for me yung pagiging watery niya. Fresiderm. Ito naman, another Derma recommended. So, si Doc Mike din yung nag-recommend sa akin ito. Medyo kakaiba kasi yung packaging niya. Parang ayaw ma-pump. Ayaw niya ma-pump. But anyway, it's in the middle for me. Sakto lang. Parang okay lang. Ganun. Parang hindi mo siya yung palaging hahanap-hanaping gamitin. Ito actually BB cream eh. Pero may SPF 30. Basta anything ng mga face products as may ganun. SPF 40, 50. Sinasama ko na automatic sa sunblock. Di ba tinted siya? Pwede sa atin pang morena kasi hindi sobrang puti. Kung titignan nyo, ayun o. Actually, parang kakulay ko nga. Perfect. Try ko dito sa kabila. Ayun o, kakulay ko. Galing. Ayun o. So, meron lang siyang amoy parang naamoy mo yung ingredient. Hindi naman sobrang baho, pero parang medicine na. Parang ganon. So, for me, it's in the middle. We have Skin Aqua, SPF 50. So, dahil aqua, syempre watery. Okay. Ayan. So, watery. And then, madaling i-apply. I think yun yung pro ng mga watery na sunblock. Sobrang daling i-apply. Tapos, mas light lang yung feeling niya. Pero dahil nga hindi ko pa ito masyadong gamit na gamit, hindi ko masabi kung favorite ko siya. Pero, in the middle muna natin. And then last, Mizumi. Wala namang reason kung bakit siya yung last. Nahuli ko lang talagang gamitin. It's creamy. Parang usual na sunblock na maputi, tapos medyo kailangan mo i-blend mabuti kasi kung hindi, mag-iiwan ng white cast. So, ito yung meron, ito yung wala. So, for me, it's, pero maganda oh.
wala siyang amoy. Dahil nga bihira ko itong gamitin, for me, it's in the middle. Ito lahat yung mga sunblock ko. So, for the buy, ito yung mga sunblock na okay for me. Yung mga sobrang favorite ko talaga. And okay for my skin type. So, ito sila. Hindi ko ginamit ng isahan lang. As in, binigyan ko talaga ng chance. Paulit-ulit kong ginamit. Trinay ko talagang mabuti. Pero, sadly, hindi masyadong okay yung effect. And yung mga middle naman. So, ito lahat. And then, dito sa likod, tsaka itong mga to. So, guys, this is my entire collection of sunblock. Hopefully, na-enjoy ka dito. And, especially ngayong summer, kailangan talaga gumamit ng sunblock. Not just para hindi umitim, para din ma-delay yung aging. Especially pag mainit talaga yung bilad sa araw. And kung meron ditong brand na nasa cart mo matagal na, hopefully, nakatulong tong vlog para mag-decide sa'yo kung bibilin mo na ba or skip mo muna yung nasa cart mo. For me, hindi naman kailangan ganito kadami yung sunblock mo. Kung makahanap ka ng isa, dalawa na okay for your skin type, mas okay na mag-stick ka na dyan. Ito kasi, syempre dahil vlogger ako, nag-review, nag-recommend, mas okay din talaga yung natatry ko, yung iba't iba, para alam ko yung honest na opinion ko kapag gagawa ko ng mga vlogs na ganito. So, kung meron kang request for our next buy episode, you can let me know para magawa ko. And of course, ngayong summer, sobrang init na, so stay hydrated, magpayong kung kailangan, stay indoors kung di naman kailangan lumabas, and wear your sunblock. So, thank you for watching this episode. I will see you next time. Bye, guys!